Sa gitna ng gumagandang ekonomiya, hinihikayat po ng gobyerno natin ng mga OFW na magbalik bansa na para dito po magnegosyo. Pero ayon sa ilang OFW, may problema umano sa reintegration plan na inaalok ng gobyerno. Nakatutok si Danatin Kungko. Taong 1996, unang nakipagsapalaran sa ibang bansa si Janet Ramos. At sa huling pinagtrabahuhan niya sa Dubai, imbis daw na ginhawa, sakit ng ulo raw ang dinanas niya. Pinatalsik kasi siya ng amo nang wala raw sapat na dahilan. Kinasuhan na raw niya ang amo at hinihintay niya ang desisyon nito. Ngayon, sinusubukan niya makakuha ng trabaho sa Russia. Pero kung hindi matuloy, tila okay na rin daw manatili dito sa Pilipinas. Before to plan again to go back to the other country to start working there. Ngayon, binibigyan na nila ng opportunity na makapag-business muna rito. So maraming option. So, nararamdaman niyo talagang tulong? Yes. Ayon sa OWA, sa gitna ng gumagandang ekonomiya natin, unti-unti raw dumarami ang OFWs na mas gustong dito na manirahan at makahanap ng kabuhayan. Marami na rin gusto na lang manirahan dito sa ating bansa dahil nakita nga nila na maganda na ang inuunlad ng ating ekonomiya at nandito na yung mga oportunidad na nakabukas para sa kanila. Para lalong mahikayat na bumalik sa bansa mga OFW, 2 taon nang ipinapatupad ng gobyerno ang 2 billion peso reintegration plan. Pwedeng humiram ang isang OFW ng halagang pagmula 300,000 pesos hanggang 2 million pesos para makapagsimula siya ng isang negosyo. Kung meron na siyang nasimulan at kailangan lang niyang magdagdag ng kapital, yun din ay pinoprovide natin under this program. Pero ayon kay Honorio Perez na 3 dekada ng OFW, pahirapan daw makuha ang pondo mula sa reintegration plan. Hindi rin daw epektibo ang proseso para makapagnegosyo ang mga OFW. Kailangan umattend muna ng long series of seminar, workshop para lamang makuha yung 10,000 at kailangan meron pa silang business plan na kailangan i-presenta sa gobyerno. Gawin po nating simple na makayang gawin ang mga dokumentong requirement. Paglilinaw ng OWA, bahagi ang training, ang paghahanda sa mga OFW para maging matagumpay sila sa kanilang bagong papasuking larangan. May preparation na tawag natin. Kailangan muna silang magsanay, kailangan mo nang malaman kung paano magpatakbo ng negosyo, may financial management yan. Pero din tayong ino-offer na courses or training on savings investment. Nangako naman ng DOLE na susolusyonan ng umano'y red tape para maging madali ang proseso para sa mga OFW. I will have to see that because the instruction that I gave is this should be very fast. Kasi kung doon ka sanay sa isang gawain na pwede ang parang kaya mo nang gawin at ang kulang lang ay puhunan, then the package would include a very brief training program with TESDA. Danatin Kungko, nakatutok 24 oras.